mo ay hindi ka hinihikayat mag-aral or yung mga ginagawa nila malayong malayo, not related sa pag-aaral, yan ay masamang barkada automatic. Malayo sa simbahan, malayo sa sambahan, malayo sa pag-aaral, masamang barkada yan. May mga reason kung bakit absent lagi yung mga klase nyo, kung bakit laging uma-absent, lumiliban ang mga estudyante. Hindi lang basta absent, madalas, kaunting-kaunti lang talaga ang pasok nila. Merong 6 na bagay tayong napatunayan or resulta ng ating observation, personal observation, 6 ito, pero ito hindi sunod-sunod. Number 1, walang baon or food. Kaunti ang food or hindi kasya. Maaaring sila ay nagkukulang sa pagkain o kaya sa baon. O siyempre, bilang isang estudyante, ikaw ay magiging o tatamarin ka ng pumasok. Number 2, no guidance from parents. Okay, kasama na rito, yung no guidance from parents, ibig sabihin, kapag ang bata, kaunting kibot lang, ay mayroong siyang ginawa sa bahay o nakanakaw ng interest niya, tapos yung magulang, yung mga parents, hindi na guidance, hindi mo lang na-push. Minsan yung mga magulang, takot pa sa mga anak. Hindi nila kaya yung anak nila. Yun ang pinakamasakit sa lahat, hindi mo kaya yung anak mo, hindi mo kaya pasunurin. Eh, nagkataon, lumaki na yan. Nagkaroon na ng isip, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, hanggang sa siya ay naging high school na, pinatinyo, adolescent na. Mahirap nang pasunurin yan. Kaya dapat hanggat maaga, ayusin natin. Number 3, health conditions. May mga estudyante na madalas uma-absent, madalas lumilipan sa klase dahil sa kanilang kalagayang pangkalusugan o sakitin. Madalas may sakit siya, may karamdaman, simula nang siya isilang. Nakakalungkot yung mga ganito. Subalit marami ng mga alternatibong pamamaraan upang sila ay makapag-aral. Okay? Number 4 is yung barkada. Masamang barkada. May barkadang mabuti, di ba? Kaibigan, mga kaibigang mabubuti. May mga barkadang hindi nakakatulong. Okay, yung mga barkada na hindi nakakatulong, yan yung naghihikayat sa'yo upang hindi ka mag-aaral mabuti. Yun lang generally speaking. Kapag ang mga barkada mo ay hindi ka hinihikayat mag-aral or yung mga ginagawa nila malayong malayo, not related sa pag-aaral, yan ay masamang barkada automatic. Malayo sa simbahan, malayo sa sambahan, malayo sa pag-aaral, masamang barkada yan. Okay? Number 5, lack of interest of the students. Because kung walang interest ang isang estudyante sa pag-aaral, siguradong may interest yan sa ibang bagay. Nanakaw na yung interest niya. Okay? Sa ibang bagay. Halimbawa, sa mga computer games, computer shop, madalas sa computer shop hindi pumapasok. Madalas sa mga gaming hall, hindi nakikita na sa mga mall, maghuhulog ka ng tokens, maglalaro ka, madalas doon. Nanakaw na yung attention niya ng mga bagay na yon laban against the attending in school every day or every or daily, Ngayon, last is early job. Ayan. Alam mo naman natin na bawal pagtrabahuhin yung mga bata. Bawal pa sila magtrabaho kapag sila ay minor or minority edad. Pero may mga estudyante, dahil na rin doon sa number 1, no baon, no food, nauobliga silang magtrabaho sa iba't ibang lugar. Halimbawa, may mga estudyante na nagtatrabaho na sa bukid. Bata pa lang, hindi siya nakakapasok. Okay, kaya yun, nakakalungkot kasi wala tayong program para sa mga batang ganito. Okay, sa mga batang maaaring yung bata na yan, broken family, wala na siyang mga magulang na kumakalinga, ang kumakalinga lang sa kanya, kapatid or tito, may mga kanya-kanyang pamilya. So nakakalungkot, yung 6 na yan. Okay, yan ang mga dahilan kung bakit lumiliban or uma-absent or madalas or hindi na pumapasok ang mga mag-aaral. Pinagdidiinan natin yan sapagkat napakalaking problema yan. Kapag wala ang estudyante sa classroom, walang lesson, wala siyang maririnig, walang mapapakinggan, walang matututunan, walang aral, hindi siya makapag-aaral, hindi niya matututunan kung ano meron ang buhay. That's all for this day.